Hindi ka ba bihag ng mga batas ng iyong simbahan? Maililigtas ka ba ng iyong simbahan mula sa kamatayan ng kaluluwa? Saliksikin nga natin ang mga sinasabi ng Biblia. Basahin muna natin ang mga mahalagang talata sa Biblia na ating basihan sa aral na ito. Daniel 9 verse 27, "And he will make a firm covenant with the many for 1 week. But in the middle of the week he will put a stop to sacrifice and grain offering. And on the wing of abominations will come one who makes desolate, even until a complete destruction, one that is decreed, is poured out on the one who makes desolate." Matthew 24 verse 1 to 2 and verse 34. Jesus came out from the temple and was going away when his disciples came up to point out the temple buildings to him. And he said to them, "Do you not see all these things? Truly I say to you, not one stone here will be left upon another, which will not be torn down." Verse 34. "Truly I say to you, this generation will not pass away until all these things take place." In Luke 21 verse 33, "Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away." Hebrews 8 verse 7. "For if that first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second." Acts 4 verse 12. "And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved." Matthew 23 verse 6 to 11. "They love the place of honor at banquets, and the chief seats in the synagogues, and respectful greetings in the marketplaces, and being called Rabbi by men. But do not be called Rabbi, for one is your teacher, and you are all brothers. Do not call anyone on earth your father, for one is your Father, he who is in heaven. Do not be called leaders, for one is your leader, that is Christ. But the greatest among you shall be your servant." 1 Corinthians 13 verse 13, King James Version. "And now abideth faith, hope, charity, these three. But the greatest of these is charity." 1 Corinthians 13 verse 13, New International Version. "And now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love." 1 Corinthians 13 verse 2. "If I have the gift of prophecy, and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing." Matthew 22 verse 37 to 40. "And he said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and foremost commandment. The second is like it, You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend the whole law and the prophets." Philippians chapter 2 verse 12. "So then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling." Sinabi sa kanila ng Panginoong Hesus na magaganap na nga noon ang katapusan. Hindi nga ito katapusan ng mundo, kundi katapusan ng Old Covenant Age, na bumihag sa kanila at nagpakita ng kanilang mga kasalanan. Ito ang kanyang binanggit na heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Kaya sa sinabi niyang heaven and earth, ito ang Israel at ang mga batas ni Moses. Ito nga ang Old Covenant Age na alam nilang matatapos, kaya sinabing will pass away. At sa sinabi naman niyang but my words, ito naman ang kanyang New Covenant, kung kaya't will not pass away, sapagkat mananatili nga magpakailanman. Naunawaan ito ng mga apostol, kaya nga ganito ang tanong nila sa kanya. "Tell us, when will these things happen, and what will be the sign of your coming and of the end of the age?" Ito nga ang itinanong nilang mga palatandaan na magaganap sa henerasyong iyon, bago ang sa paparating na paghuhukom ni Jesus sa Jerusalem. Kaya't ang tanong ay, what will be the sign of your coming? Gayon rin sa tanong kung kailan ang end of the age, ay tanong nga kung kailan ang pagtatapos ng Old Covenant Age upang mapalitan ng bago. Sapagkat alam nila na ang pagkasira ng templo na binanggit ni Jesus ay ang katapusan rin ng mga batas ni Moses, kaya end of the age. At nasira nga at nabuwag ng tuluyan ng templo noong AD 70.
Hindi nga ba't ang pagkasira ng templo noon ay siya ring paghuhukom sa Jerusalem nang iparating sa kanila ang labis na kapighatian o Great Tribulation? Kung gayon, bakit nagtayo muli ang mga tao ng mga templo at simbahan? Hindi ba't ginanap ng lahat at tinapos na ng Panginoong Hesus ang mga batas ni Moses na siya ring mga tradisyon noon? Bakit nagpapatupad pa rin sila ng mga batas, kautusan at tradisyon ang iba't ibang mga simbahan ngayon? Lahat sila, magkakaiba pa nga at nagkakanya-kanya sa mga aral at katuruan na siya na ring mga batas nila ngayon na ipinatutupad. Mga utos sa iba't ibang paraan at tema ng pagsamba sa awitin. Gayon rin ang pagbabawal pa rin sa mga pagkain. Iba't ibang paraan at pagpapatupad ng pagbabautismo. Iba't ibang paraan ng pagtanggap kay Jesus upang maligtas. Sa iba ay ang dapat pa raw na pagtawag sa kanya ng Yeshua. Mga utos para sa ritual na paghahati ng tinapay o Eucharist. May bawal at dapat lang na pagsuot na klase ng damit at napakarami pang mga ginawang kautusan at alituntuning pangsimbahan ang ipinatutupad at umiiral hanggang sa ngayon sa mga simbahan. Bawal ang ganito, bawal ang ganoon. Abay nagkakasundo lang silang lahat sa utos at paghingi ng ikapu at abuloy. Hindi pa ba malinaw sa atin ang mga kamaliang ito at pagkakaiba-iba? Hindi ba't iniutos ng Panginoon na huwag magpatawag ang sinuman na pastor, guro, lider o ama? Sapagkat iisa nga ang ating amang Diyos. At dahil sa Panginoong Hesus natapos na noon ang pagtawag sa mga ito, na sa kanya lang talaga ukol. Bakit ngayon head pastor pa ang tawag sa mga nagsipagtayo muli ng mga simbahan? May mga nagpapatawag na father, reverend, bishop. May iba rin na nagpapatawag na doktor sa kanilang paniniwala. Ang iba pa nga ay gusto ay apostle rin ang tawag sa kanila. Hindi ba nila naisip kung bakit sinabi ng mga apostol na kahuli-hulihan na sila? Sapagkat wala nang kasunod. Nagagawa ito ng mga taong hindi tunay na nakasumpong sa katotohanan ng mga ginanap na ng Diyos. Dahil walang malay silang naghihintay sa mga bagay na dapat ay natanggap na, ngunit hindi pa sa kanila. Silang mga nagpapatupad at nagkakanya-kanya ng paniniwala. Lahat sila ay naglagay sa kanilang sarili bilang tagapagpatuloy raw sa mga hindi pa tinupad ni Jesus. Sa ganito ay para na rin nilang pinabubulaanan at binabaliwala ang kautusan ng Panginoon para sa kanyang New Covenant. Ang pag-ibig sa kapwa na siyang paggawa ng mabuti, na siya na ring tunay na pag-ibig sa Diyos, ang dapat na umiiral na. Ito lang ang tunay na nakapagliligtas sa tao, at hindi ang kanilang mga ginawang batas at paraan. Paano kasing nasasabi ng maraming Kristiyano na hindi nakapagliligtas ang paggawa ng mabuti sa kapwa? Samantalang ito nga ang utos ng Diyos na hinihingi sa kanila noon pa man. Sapagkat ito na nga ang New Covenant, sapat na ang ginawang pagtutubos ni Jesus upang linisin ang tao at alisin sa kanyang kalagayan bilang makasalanan. Sapagkat tayo ay naging anak na ng bagong Adam, wala na ang binhi ng pagiging makasalanan. Makilala mo man o hindi si Jesus na Panginoon. Kaya matapos nito ay ang dapat na napaggawa sa kabutihan. Kung wala ito ay walang katuturan ng lahat, kahit ang pananampalatayang nagpapakilos ng mga bundok. Katotohanang maraming tao ang may mabubuting kalooban na gumagawa ng kabutihan sa kapwa bago pa niya tanggapin si Jesus bilang Panginoon, kaya naging mabubuti pa rin sila. Ngunit gayon rin naman sa mga dati ng masasamang tao na kahit pa tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at naging born again raw, ay hindi naman nagbago sapagkat masasama pa rin. Inaangkin pa nga nila ang kaligtasang hindi na raw naiwawala. Samantalang sila noon ay nagtiis hanggang sa huli upang maging karapat-dapat sa Diyos. Kaya nga ipinasulat ng Espiritu ng Diyos kay Apostol Pablo ang ganito. Romans 2 verse 6 to 8. Who will render to each person according to his deeds. To those who by perseverance in doing good seek for glory and honor and immortality, eternal life. But to those who are selfishly ambitious and do not obey the truth,
but obey unrighteousness, wrath, and indignation. Upang walang sino man ang makapagkaila na hindi niya alam ang dapat na paggawa sa kabutihan. Romans 2 verse 13 to 15, For it is not the hearers of the law who are just before God, but the doers of the law will be justified. For when Gentiles who do not have the law do instinctively the things of the law, these, not having the law, are a law to themselves, in that they show the work of the law written in their hearts, their conscience bearing witness, and their thoughts alternately accusing or else defending them. Noon pa man, kahit walang alam ang tao sa kautusan, siya ay may konsensya na umuusig sa kanya kapag masama ang kanyang ginagawa. At kung mabuti naman, ay konsensya rin ang nagtatanggol sa kanya at nagsasabing tama ang kanyang ginawa. Napakalinaw ng kasulatan. Kaya't ang mga ito ay naging basihan nila ng wastong pagsamba sa katotohanan. Hindi ba't ang lahat nga ay may alam sa dapat na paggawa sa kabutihan? Walang makapagkakaila na hindi niya alam ang kasamaang kanyang ginagawa. At kung sakali mang nagagawa sa tunay na kawalan ng malay, ito ay hindi ginagawa at pinaplano para sa pagsadya. Tunay nga na ang Diyos ay nakababatid ng lahat. Alam niya at nakikilala ang mga huwad na nagpapanggap lang sa paggawa ng kabutihan, mapatunayan lang at maitago sa tao ang kanilang makasariling layunin. Kaya't nararapat lang ang isinulat na ito ni Apostol Pablo habang siya noon ay nakakulong. Philippians chapter 2 verse 12. So then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. Romans 6 verse 12 to 14. Therefore do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its lusts. And do not go on presenting the members of your body to sin as instruments of unrighteousness, but present yourselves to God as those alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. For sin shall not be master over you, for you are not under law but under grace. Bakit nga ba under grace at hindi under law? Sapagkat sa mga batas ng simbahan nila noon ay ang kabagsikan at kawalan ng pagpapatawad sa kapwa. Masunod lang ang mga batas nila. Dito nga ay makikita natin na bagamat sila noon ay under grace, naroon pa rin ang higit na pangangailangan ng pagsunod nila para sa paggawa ng kabutihan sa kapwa, bilang instrumento ng kabutihang sa Diyos. Kaya nga hindi nila ipinagmamalaki noon ang grace na natanggap nila, kundi ay pinagsisikapan pa rin nila ang paggawa sa kabutihan na siya nilang pag-ibig sa Diyos. Ito na ang New Covenant, ang bagong pagkakataon na ipinagkaloob sa kanila noon, kaya grace nga sa kanila, na kanila namang ipinagpapasalamat. Hindi gaya ng mga simbahan ngayon na nagsasabing sapat na para sa kaligtasan ang kung tatanggapin lang si Jesus bilang Panginoon. Salvation by faith alone nga raw. At sa mga hindi susunod, gayon rin sa mga hindi makikilahok sa kanilang iglesia at simbahan, ay kapahamakan raw sa kanila. Hindi nga ba't mga batas nila ito ngayon? Kapatid, hindi tayo makatatanggap ng buhay mula sa kahit sinong simbahan. Kahit dala-dala pa at gamit ang pangalan ng Panginoong Hesus. Sapagkat kung walang paggawa sa kabutihan para sa kapwa, walang pakinabang sa tao ang kahit ipagmalaki niya na siya ay naging bahagi at sumunod sa mga doktrina ng kanyang simbahan. Kahit siya ay naging tapat sa mga ministry na ipinamahala sa kanya. Halimbawa na kung kanya namang pinagbabawalan ng kapatid na magbahagi ng katotohanan galing rin sa Biblia, pagkat salungat nga sa kanilang doktrina. Nasaan roon ang kanyang kalayaan? Nasaan ang paggawa sa pag-ibig? Hindi ba't bihag nga siya ng batas at aral ng simbahang iyon? Lalo na't kung ang pinipigilan nila ay katotohanan pala ng Diyos. Dapat nga ay alam natin na kung tayo ay nasa tunay na katotohanan, hindi dapat na nangingilag tayo sa kahit mga sumasalungat. Sapagkat kung tayo nga ay nasa katotohanan, kailanman ay hindi matatalo ito ng anumang mga banta ng kasinungalingan. Ito ang ating tunay na kalayaan sa mga tinupad na ng Panginoong Hesus. Pinalaya na ang lahat, kapatid.
Hindi na tayo dapat bihag ng kahit sinong simbahan at templo na nagpapatupad ng kanilang mga batas at tradisyon. Ang anumang paggawa para sa ikabubuti sa kapwa ay katuparan na sa kalooban ng Diyos, na dumadaig naman at umiibabaw sa kahit sinong batas na ginawa ng tao. Ito ang ating ikaliligtas na totoo.